So, hi everyone. So, for today's video is all about how to avoid yourself from scammers. So, this is based on my experience kasi nakailang nakailang beses na din akong na-scam ng mga maraming scammers out there na mapagpanggap na totoo pero hindi naman talaga. So, I'm gonna share my experience to you para matuto din kayo sa experience ko and para ma-avoid nyo din na ma-experience yung naranasan ko. So, yun nga. First is if ever meron kayong mga income generating na applications or mga organizations, ganun, never ever post your earnings. Why? Because a lot of, a lot of millionaires, 'di ba? As you can see, sila Steve Jobs, sila Catherine Bernardo, or sila Miss Bea Alonzo, never ever silang nagpo-post sa social media accounts nila ng mga earnings nila. Pero nababalita natin na eto yung talent fee ni ganto ng specific na artist na to, billions na, ganun lang. Pero sa mga artists or sa mga professionals talaga, hindi sila nagpo-post. Why? Because they know that they are at the high risk of being scammed or baka i-take advantage sila ng ibang tao. Kasi alam naman natin, 'di ba? Bait 'yun kapag nalaman ng tao na ay mayaman pala to. So, may potential kapag galawin ko to. May ganito, ganyan. 'Di ba? Ganun yun yung mga ibang tao. We don't know their mindset. So, let us be careful with that. So, if ever you are gonna post it, ano lang, tawag dito, um, be careful talaga. Make sure na kaya nyong i-handle yung mga magchat-chat sa'yo, na magkukunwari na interested sila sa mga, tawag dito, na mga ginagawa nyo, pero sa totoo lang hindi. Kumukuha lang pala sila ng mga details, ganun, mga confidential details na paano mo to nagawa, paano nga pa, send ka nga ng tutorial, ganun. Be careful on that because alam naman natin, not all of us know how to edit, kung paano i-blur yung mga details na nakaka-capture ng screen record. Kaya, be careful on that. Especially sa mga emails, mga password, sa contact numbers, full name mo, sa address, sa contact details, like, ang bahay mo, contact details ng ibang tao, like, mga nasa phone book mo. Ganun. Baka makuha sa screen record. So, be careful on that. Be careful din sa pag-screenshot. Make sure na naka-blur yung mga confidential details about you and your family for you to be safe and para hindi magamit sa masamang gawain. Yun. And then, tawag dito, example, you are meron kayong mga Facebook page ng particular earning apps, is focus ka na lang doon kung merong referral or leveraging yung app na yan or earning app na yan. Focus ka na lang sa FB page mo na kung saan maraming nagkaka-interest. Kasi if you would go to other FB pages, kasi networker ka, tapos napunta ka sa Sitaw Sellers Group, tapos nagpo-post ka doon, of course, mababan ka lang doon kasi hindi ka naman interested sa sitaw. Like, you are just, hinihikayat mo yung ibang tao na mag-transfer sa networking. Tapos, napasok naman sila sa FB page na yung sitaw. So, you're just like, you belong to a particular group. Like, maa-outcast ka lang. Ganun. And, may potential talaga na maban ka ng admin or ma-remove ka ng admin. Ganun. And then, next is, what do you call that one? Never ever talk to people na hindi mo pa na-usisa. Like, pag nakita mo sa Facebook page pa lang nakadami account, kakagawa lang ng Facebook, tawag dito, nakalock yung profile, hindi mo kilala in person,
And then, tawag dito, napaka-suspicious kasi walang muka, walang ni anong likes, reactions, ganun. 'Di ba magtataka ka, bakit parang may tinatago tong taong to, 'di ba? Meron tayong instinct. Oh, 'di ba? Meron tayong instinct. We were given by God instinct or kutob para malaman natin if that particular person is good for us or trustworthy or hindi. Next is be careful in clicking links kasi hindi mo alam yung link na yan may virus or yung link na yan is makukuha yung details mo sa phone mo. Ganun. So, be careful on that one kasi it's better safe than sorry. And then, isa pa is eto advice ko sa mga adults na like mga 40 years old, 50 years old, tapos nag-aano ng mga social media, tapos maraming nagsasabi na, oh, free gold, free items kapag magla-like, comment, subscribe ka. Don't ever believe on that po kasi always consult yung mga anak nyo, yung mga apo nyo na mga millennials kasi alam po nila kung alam ng karamihan na kumilatis if yung seller na yan is legit ba yan o hindi, ganun. So, never ever tawag dito, huwag kayong mahiya mga nanay at tatay na tawag dito na i-consult yung mga anak nyo, mga apo nyo na paano ba to, hindi ko to alam kasi ganoon naman talaga, 'di ba? Nung bata pa kami, kayo yung consultant namin na mama, papa, etong tao ba 'to? Pagkakatiwalaan ko. So, give your sons and daughters and yung mga apo nyo, mga pamangkin nyo to give back to you na kayo naman i-guide namin. Huwag kayong mahihiya if ever makulitan yung mga anak nyo, pumunta na lang kayo, pumili kayo na mga pamangkin nyo or mga anak na mga kaibigan nyo na patient sa pagtuturo sa inyo kasi syempre hindi nyo yung generation namin ngayon, hindi nyo alam kung paano gumalaw sa World Wide Web. So never ever be afraid to ask help po kasi hindi naman ibig sabihin na humihingi ka ng tulong is bobo ka na or hindi ka na reliable, ganun. Kasi kami din humihingi din kami ng mga advice sa inyo, sa mga wisdom nyo na nanay, tatay, lolo, lola, eto po yung marriage namin, bakit po nagkakaganito. Syempre, we also advise on you on practical things. Pero when it comes to technologies, kami po yung mas hiyang, kami po yung mas nakakaalam kung paano kulikutin yung phone, ganun. So, sana po, you also give us a chance and I also advise mga pamangkins dyan, mga inaanak, mga apo, mga anak, and mga pamangkin or mga kapatid, turuan po natin yung mga tito at tita natin, mga ninong-ninang, lolo and lola, for them to be safe. Kasi ending naman yan, tayo pa din yung problema. Kasi paano pag napahamak yan, mahal natin yan, 'di ba? So let us also put a shield on them and then put them na pangaralan natin sila in a respectful way na mama, papa, careful ka po nito, wag ka agad maniniwala nito. If ever meron kang gusto, i-consult mo muna sa akin, pero i-consult mo kapag i-timing mo lang na wala akong ginagawa or i-timing mo sa oras na to, pwede mo akong i-chat if ever magkalayo tayo or if ever urgent na talaga, i-chat mo agad na totoo ba to kasi ganito ganyan, i-detalye nyo po, tapos turuan po natin sila, di ba mahina po yung mga adults, mga lolo-lola, mga nanay-tatay sa pag-type. Turuan po natin sila sa voice record na eto na lang po i-click nyo, mapa or lolo-lola para mabilis ko kayo maintindihan kasi pag nag-type kayo, baka mabagal pa yung data, mabagal din kayong mag-reply o i-voice record nyo na lang po. So, turuan po natin sila, wag po tayong magalit. So, yun lang po for now. Thank you!